Yan lang naman ang purpose ni Digong nyo kay Bongbong Marcos eh. Di ba? Ang tao, hatiin nila. Pag-awayin yung, pabayaan yung mag-away yung kampo ni Robredo. Pagka yung si Vice President Robredo tahimik lang, guluhin natin. O yan, nagsalta na naman si Bongbong. Si Bongo. Di ba? Na kesyo dapat daw ipakita rin ni BP Robredo na nagpapabakuna siya. Kung pwede raw, sabay sila. Sabay daw. Walang pinaguhugutan eh. Mga kaibigan, kung hindi, ang atensyon, gamiting deodorizer nila sa mga katiwalian sa gobyerno. Yung nananahimik na tao, hindi naman nila pwedeng dapat isali, mga kaibigan, sinasali. Kasi, si Vice President Leni Robredo ang pinakamalakas na contender sa presidency. Gagawin ba nila yan kung mahina si BP Robredo? Alam nila na wala nang naniniwala sa kanila. Kaya sinisiraan nila si Vice President Robredo, mga kaibigan, dahil alam nila na yan ang pinakamalakas na contender sa presidency. Unang-una, walang bad record eh. Di ba? Siyempre, sa mga politician, yung mga gustong kumandidato, ikaw, kung ano-ano lang ang iimbentuhin mo muna, di ba? Mag-iimbento ka, kung may balak kang kumandidato sa 2022, mag-iimbento ka ng gimmick, di ba? Para maging presidential timber ka. Si Vice President Robredo, kaya siya na po yung pinakamalakas na contender na maituturing ngayon sapagkat siya yung Vice President eh. Di ba? Kung ikaw, senador, wala ka naman napatunayan, tapos tatakbo ka, di siyempre, iisip ka ng gimmick para ka mapahanay doon sa mga possible contender sa presidency. Ngayon, kung naglalakas-lakasan ka lang ng loob, kung ano yun, malabo ka, magkaroon ng tsansa. Di ba? Sana kung ang kwalifikasyon mo kamukha ng kwalifikasyon ni Justice Carpio, kahit hindi tatakbo, yun ang ginagamit kong pamantayan sa pagtakbo ng mga presidente. Pag merong kakayahan na kamukha ng kay Antonio Carpio, di iboto natin kung hindi tatakbo si Justice Antonio Carpio. Ano pa ba ang hinahanap natin? Yung walang record. Wala nun si Carpio masamang record. Maganda ang track record. Ganon din si Vice President Leni Robredo. Hindi yung magsisingi tayo ng komedyante rito. Napanood nyo lang kung ano-ano lang ang ginawa. Nagpailaw lang Presidential timber na sa kanila Hindi pa presidential timber yun. Presidential lumber lang yun. Mga kaibigan. Dito basta may nakitang isang kagandahan lang na nagawa, nagpailaw. Pwedeng presidente ito. Yan ang magiging natin susunod natin presidente. Ito naman mga gagong SWS na mandurugas din, hinahanap buhay ang panloloko sa publiko, tsaka yung Pulse Asia. Gagawa ng survey, kasama na yung nagpailaw ng karsada. Sa mga tatakbong presidente, mga kaibigan. Wala Hindi yung tinitignan, hindi yung track record Kundi sino ba ang dito? Parang ngayon, di ba, ganito. Sa mga sa mga entertainment personalities. Ito ang observation
tatapatin ko kayo, observation ng mga professional at saka ng mga veteranong musician. Katulad ni Elton John. Di ba? Si Elton John. Matatawaran mo ba yun? Mga kaibigan. Ano ang mga perception nila ngayon? Di ba marami ngayon yung sumisikat? Di ba? May mga contest. Mga X Factor, yung pala, X Factor pala yun. Kaya di na naulit dito sa Pilipinas yun eh. Meron pang mga iba, yung mga kung ano-ano, idol, mga ganyan, di ba? Anong perception nila? Naawa sila dito sa mga sumasali dyan sa contest na yan. Pagka nanalo sila, sumisikat sila. Pero ang pagsikat nila, sandali lang. Tapos na. Bakit? Kasi overnight eh. Walang hirap gaanong pinagdaanan. Hindi ka mukha ng mga Elton John, Eagles, di ba? Napanood ko rin yung mga interview sa Eagles. Binibigyan nga sila ng award eh. Binigyan sila ng award na Hall of Fame Award. Ano sabi nung si Don Henley, nung tinanggap nila yung award? Ang sabi niya, kasi nagsalita silang lahat na miyembro ng Eagles eh. Alam naman, kung di nyo alam yung Eagles, yan yung nagpasikat ng Hotel California, New Kid in Town. Yung sinasabi niya, tumutugma sa sinasabi ng mga veteranong musician. Ano sabi niya? Ito anyang award na ito, ang tawag Hall of Fame. Kasi ngayon kung Hall of Fame ang pag-uusapan, pwede ka maging sikat, 15 minutes lang 15 minutes, sikat ka na. Pwede ka na di ba? Mag-post ka sa sa social media, siguro yun ang katumbas nun. Pag nag-post ka sa social media, pagka nag-trending ka, minuto lang sikat ka na bukas, sikat ka pa ba? Hanggang kailan yun? Yung sikat ka. Hanggang sa bandang uli, sikat chupoy ka na lang. Mga kaibigan. Ganun din sa singing contest. 15 minutes lang Kakanta ka rin, magpe-perform ka Sandali lang. Ang sikat mo, maigsi. Asa na yung mga sumikat dyan? Yung mga nanalo dyan? Sikat pa ba sila ngayon? Hindi na. Kaya ang sabi niya, ito anyang Hall of Fame, dapat Hall of Achievements. Kasi doon mo mapapatunayan yung achievement mo Katulad nga naman sila. Di ba, yung mga kanta nila, hindi na mamamatayan. Lalo na yung Hotel California. Di ba? Wala nang katapusan yan. Hanggang magunaw na mundo, kanta pa yan Mga kaibigan. Di ba? Magugustuhan pa yan ang mga aabot sa gunaw ng mundo. Yung aabutin mo yung end of the world. Kanta pa rin yun Gusto pa rin yun ng mga tao. Parang Beatles, di ba? Yung mga kanta ng Beatles, hanggang sa na yun? Hanggang sa katapusan na ng mundo yun. Maraming kantang ganyan, di ba? Maraming, yan mga ilan. Doon sa mga magugunaw lang, kasabay magugunaw ng mundo ang paglaho ng kanilang awitin. Bakit? Pinaghirapan yan Yan yung achievement nila Di ba? Yan yung legacy nila, mga kaibigan. Kaya sabi niya mas magandang tawagin kaysa Hall of Fame, Hall of Achievement. Di ba? Totoo naman yun Mga kaibigan, kahit naman saan larangan Hindi katulad ngayon, dahil patay gutom sa publicity, di ba? Itong mga ito. Sandali lang yan makapanloloko. Naihalal mo ngayon. Itong mga ito, gumawa ng eksena. Tapos kakandidato, ibinoto mo. Sandali lang yung sikat na yun
Kasi pagdating nila sa pwestong kanilang hinangad, naluklok sila, pagsisisihan mo na yung pagkakaboto mo sa kanila. Mga kaibigan, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! pinag-iinitan mga estudyante sa UP. At kung saan saang universidad, tinatakot. Kasi daw baka raw, ito raw mga eskwelang ito dyan daw nagre-recruit yung MPA. Kasalanan ba nung nire-recruit yun? Di ba? Parang yan, illegal recruitment Hulihin mo yung illegal recruiter. Bakit mo hulihin yung biktima? Ang kailangan nyong gawin, paganahin nyo yung utak nyo. Yun ang hirap sa mga nasa gobyerno ngayon Hindi nila nalalaman, binigyan sila ng utak para gamitin. Hindi para gawing dekorasyon. Mga kaibigan. Isipin mo, di mag-isip kayo ng paraan. Paano kayo makagagawa ng paraan upang hindi maligaw ng landas yung mga estudyante? Hindi ba? Yun ang gawin ninyo. Hindi nyo magawa Kasi bakit sila nahihikayat? Bakit may mga nahihikayat na sumama? Mamundok. Kasi totoo yung nangyayari na sinasabi. Alam niyo naman ang pagdoktrina ng mga kaliwa yung kahirapan, yan ang iano sa tao. Yung injustice, kamukha nito. Paano hindi mag-MPA yung mga tao? Nakikita walang katarungan. Hindi ba? Yan nga yung sinasabi ni mga nagre-recruit Mga kaibigan, kaya madaling matangay itong mga kabataan. Hindi nila nakikita kagad kung yung tunay na agenda. Di ba? Sa likod noong mga ginagamit na doktrina sa kanila. Mga kaibigan. Isipin mo ito, laking kalokohan ito. Dinismiss dahil for lack of probable cause. Na ang sabi, yun daw mga pinagbasihan ni Kicho nung abogadong naghain ng formal na reklamo labang kay Coco Pimentel ay ibinasi lamang sa news report. Kahit ba news report yun, totoo nangyari yun. O hindi ba itong ombudsman, madalas natin sinasabi, ano tungkulin niyang ombudsman sa katotohanan lang? Pagdating sa pagkakaso, para makasuhan yung mga magnanakaw. Hindi naman kailangang may formal na mag-complain sa kanila. Base lamang sa report. Halimbawa, may sinulat ka sa periodiko kahit kapraso lang. Nasa ganitong tanggapan, may mataas na opisyal. Nagnakaw itong hinduropot na ito. O kung ano mang kasalanan niya. Kahit di mo siya pinangalanan. Sa totoo lang, kung talagang magtatrabaho ang ombudsman at susundin nila ang kanilang mandato, mga kaibigan, hindi na kailangang, kung talagang ang nasa sa isip nila, ang intensyon nila, tulungan ng ating bansa na malipol ang mga magnanakaw, kawatan sa gobyerno. Kapiraso lang. Ano ba gagawin nila? Hindi naman nila kaagad kakasuhan ka
Gagawin lang nila yung tungkulin nila eh. O pag nakita mo, isang opisyal sa ganitong lungsod, o di sulatan kaagad ng ombudsman, may kapangyarihan silang gawin yun. Na kung tawagin ay motu proprio. Mga kaibigan, pwede sila sumulat. O, binabanggit itong lungsod mo, may isang opisyal dyan na nasangkot sa kickback, sa ganitong transaksyon. Patingin nga nung kopya nung naging transaksyon nyo, susulat lang sila eh. Hingi sila nung kopya eh. Magsisimula sila ron eh. Hindi na kailangan mag-provide ng additional evidence or information ang sumulat. Pero pwede nang umaksyon, motu proprio ang ombudsman. O, anong sasabihin mong, di lalo ito, kaya nga yan na periodiko, sapagkat totoong nangyari yan. O, ngayon, kung na-dismiss ito, dinismiss nila ngayon, itong kaso kay Coco Pimentel dahil ang pinagbasihan lang daw ng abogado, periodiko. Mga kaibigan, ibig bang sabihin, ito ngayon, si Coco Pimentel, pwede niyang idemanda yung ospital? Yung mga doktor na nagsalita laban sa kanya? Pwede niya ba idemanda? Yung administration ng Makati Medical Center, pwede niya bang idemanda? Dahil doon sa kanilang statement? Mga kaibigan, hindi niya pwedeng idemanda. Bakit? May result ng testing eh. Kaya siya nag-positive na sinwab test siya eh. Gagong piskal ang gumawa nito, mga kaibigan. Nagbabayad tayo ng mga ganitong klase ng piskal. Ang sinusweldo, napakalalaki. Base raw sa periodiko. Kahit na yan ay nagbase sa periodiko, kung yan ay totoong nangyari. Tungkulin nyo ng piskal. Sana pinakuha ng piskal. Nasaan yung kwan? Yung swab test mo, Senator Pimentel. Anong pecha ito? Wala eh. Sinadya eh. Talagang ibinitin lang eh. Tapos, nung malamig na, pinalamig lang, tsaka nila nilabas. Ako, wala akong against dito kay Coco Pimentel. Pero ito, magandang example eh. Hindi naman sinabing ibilanggo nyo yan. Hindi naman sinasabing hinahanap ng taong bayan, bitayin nyo yan, o kaya ibilanggo nyo yan. Makakita lang ng parusa. Di ba? Na totoo naman dapat siyang parusahan. Sapagkat, gobyerno nagpapatupad ng batas eh. Sa batas, lahat tayo sakop doon. Lahat ng tao, kaya nasa gobyerno ka, kaya wala ka sa gobyerno. May batas lahat yan, mga kaibigan. Sipin ninyo, ito na yung pagkakataong ipakita nila eh. Kaya sino maniniwala sa inyong walang human rights violation? Paniniwalaan pa ba kayo? Lalo ngayon, nakaupo na si Biden. Naantay na lang natin. Ano mangyayari? Si Percy Lapid, Umabanan, Lapid Fire. Sip mo, sayang ang mga tinapos. Nag-aral ka ng abogado, ang tagal. Gagamitin mo lang sa kalokohan. Tapos nasa gobyerno ka pa man din, sumusweldo ka pa man din, pinasusweldo ka ng taong bayan. Gaano karami yung bilangin ninyo na hinuli nila dahil hindi pagsusot ng face mask. Diyan sa Quezon City, di ba, yung meron pa yung nagtitinda ng isda. Binugbog eh. Pinaghahataw eh. Ng mga hinduropot na barangay kupal. Diyan sa Quezon City. Nakakapiranggot yung kapangyarihan eh. Lintik eh. In-exercise eh. Nag-exercise ng authority. Sipin mong gulpihin mo yung nagtitinda ng isda.
paglabag sa protocol. Yun ba ang katumbas na parusa sa paglabag sa protocol? Bakit ito? Ito formally. Pinailan ng kaso eh. Ito na yung mga pagkakataon eh. Na dapat pinakikitang gumagana ang batas eh. Kaya wala na kayong credibility itong gobyernong ito, itong administrasyong ito. Saan magnanakaw ng credibility ito? Yun ang hindi nila kayang nakawin ngayon. Yung credibility. Yung pera nananakaw nila. Pero yung kredibilidad, magnakaw kayo niyan para bumalik ang tiwala ng taong bayan. Ewan ko kung saan kayo kukuha. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Coco Pimentel. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na